Ako po ay naniniwala kay Senator Amy Marcos. Maaaring may mga mag-react sa sinasabi ko ngayon, pero yung ginagawa ni Senator Amy Marcos ngayon, ako'y naniniwala na ito real talk tayo mga kaistorya ako ay naniniwala na yun ay walang halong kaplastikan mga kaistorya. Pero bago natin ipagpapatuloy yan mga kaistorya, ay uminom muna tayo ng Genesis Organic Spirulina. Kasi ang Genesis Organic Spirulina, napakagaling nito. Ito ay isang organic food supplement, hindi ito synthetic drug, kaya wala itong side effect. Ito ay itinanim sa isang fresh mineral water in an environment with a very low pollution. Marami itong mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan. Kaya malakas si Papa RD. Mabibili ito online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Okay, so Genesis Organic Spirulina, mabibili online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide, ang dekalidad na spirulina ng bayan. I believe on Senator Amy Marcos. You know why? Kasi she has been consistent ever since sa kanyang mga ginagawa. Huwag niyong isipin na meron akong connection kay Senator. Hindi ako kilala. Hindi ako kilala ni Senator Amy Marcos. Ano ba kayo? Ano lang ba naman ako? Hindi nga ako sikat na vlogger eh. Tingnan mo yung subscribers ko, 'di ba? Pero gusto kong makialam sa topic na ito kasi nakikita ko na in spite sa mga ginagawa ngayon ni Senator Amy Marcos ay nababatikos pa rin siya. Kahit na yung ginagawa niyang Senate investigation ngayon, hearing niya ngayon na lumalabas yung mga lapses ng government sa issue ng pagdakip kay former President Rodrigo Duterte. Lumalabas yung mga lapses. At isa pa dito ay talagang nag-issue siya ng subpoena or subpoena sa mga ilang mga government officials na hindi dumalo sa hearing. Pero sa gitna ng kanyang ginawa, mga kaistorya, ay batikos pa rin siya. Lalong-lalo na sa mga Duterte supporters, di ba? Hindi pa rin sila naniniwala sa ginagawa ni Senator Amy Marcos ngayon. Ang punto nila ay ginagamit lang daw ni Senator Amy Marcos ang isyung ito para siya ay manalo sa eleksyon. At yun ang pinaka-issue dun eh. Kaya instead na ma-appreciate siya in some other way sa mga ginagawa niya ngayon, binabatikos pa rin siya. Bakit ako naniniwala sa ginagawa ngayon ni Senator Amy Marcos? Ganito na lang mga kaistorya. Panuurin muna natin yung mga nakita ko na mga video clips about her na masasabi kong this woman is true. This woman is true. This woman is one of a kind. Tingnan yung mga video clips mga kaistorya. Except for about 3 or 4 person. Wala akong utang na loob ni kanino. Except for about 3 or 4 person. Amy,
Sino nagtulong sa akin? In the entire Philippines, who supported me? How many governors? Jaime Marcos, one. And si Jaime supported me. Inuulit ko, noong 2015, ako ang una at kaisa-isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay Presidente Duterte. At kahit ako ang nag-iisang matitira, maninindigan ako para sa kanya. Well, syempre, happy birthday. Matindi rin yung umabot sa 80 years old at sana makauwi na siya. At higit sa lahat, syempre, gusto kong pumunta sa The Hague. Kung papayagan ako, dadalhin ko yung cheque na 10,000 pesos. Kasi expanded centenarians, qualified na siya. 80 anyos na. 2015, ako ang una at kaisa-isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay Presidente Duterte. At kahit ako ang nag-iisang matitira, maninindigan ako para sa kanya. Na panood nyo po ang mga video clips. Talagang pinag-aralan ko yun pinanood ko. At personally, no? Sasabihin ko na lang personally para hindi naman siya bias. Sa akin lang, personally, nakita ko na this woman is true because she has been consistent ever since sa kanyang ginagawa at sa kanyang sinasabi. Yung sinasabi niya, tinutumbasan niya ng kanyang ginagawa, mga kaistorya. Okay. Pero bago yan, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At kung ikaw ay nanonood sa aking Facebook account or TikTok account, please don't forget to follow. Welcome po sa ating Mag-Istoryata Infovlogs. Ito ang channel na walang kinikilingan. I'm true on that, no? Walang kinikilingan, walang pinapanigan, hindi partisan, patas na opinion lang, mga kaistorya. Ako ay naniniwala kay Senator Jaime Marcos. Noon pa man mga kaistorya, ay sinabi na ni Senator Jaime Marcos na she has been a Duterte supporter at sinusuportahan niya at pinaniniwalaan niya ang advocacy ng mga Duterte. At sinabi din niya na tinatanaw niya na isang malaking utang na loob na sa dinami-dami ng mga presidenteng dumaan sa Pilipinas, si former President Rodrigo Duterte lamang ang nakapagpalibing ng kanilang ama sa libingan ng mga bayani. At tinatanaw yon ni Senator Jaime Marcos na isang malaking utang na loob sa mga Marcos from the Dutertes, mga kaistorya. Ngayon nagalit ang mga Duterte supporters kasi sabi nila si Senator Jaime Marcos ang nag-convince kay Vice President Sara Duterte na maging Vice President na lang sa kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos. Merong magandang usapan na nangyari. But sad to say, yung magandang usapan ay nauwi sa hindi mabuting relasyon. At ngayon, ito na yung mga nangyayari na nagresulta ng pag-file ng impeachment case kay Vice President Sara Duterte at pagka-aresto kay former President Duterte doon sa International Criminal Court, mga kaistorya. Maaari kasi, mga kaistorya, na noong 2022, noong kinonvince ni Senator Jaime Marcos si Vice President Sara Duterte, meron silang magandang pinag-usapan doon at meron silang napagkasunduan. It's just that, it's just that na noong naging presidente na si PBBM ay hindi na niya tinupad yung napagkasunduan nilang tatlo. Ito yung basa ko.
Nag-usap yung tatlo. Yung ate, yung kapatid, at si BP Sara. Nag-usap sila. Hey, ito yung mga napagkasunduan. Subalit, pagkatapos ng eleksyon, hindi kasi natin alam, nagbago ang isip ni President Bongbong Marcos. At yung pagbabago ng isip ni President Bongbong Marcos, hindi na wala ng kontrol ang ate niya sa pagbabago ng isip ng kanyang kapatid. Pero si Senator Amy Marcos, consistent doon sa pinag-usapan sana. Anong magagawa niya? Anong magagawa ng ate kung biglang nagbago, nag-shift yung isip ng kanyang kapatid? Ang kanyang kapatid ngayon ay the most powerful man na in the country. Di ba naalala nyo, mga kaistorya, may binitiwang salita si Senator Amy Marcos na hindi na niya nakakausap ang kanyang kapatid. Yeah? Hindi na niya nakakausap ang kanyang kapatid. Ano ibig sabihin nun? Hindi na niya nakakausap ang kanyang kapatid. Hindi na niya nabibigyan ng advice mula sa isang ate ang kanyang kapatid kasi hindi na nga niya nakakausap ang kanyang kapatid In which sana, sa tingin ko lang mga kaistorya, sana umabot itong video ko kay Senator Amy Marcos at sa ating mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos. Kung ako si President Bongbong Marcos, pakikinggan ko kung ano ang sasabihin ng ate ko. Bakit? Blood is thicker than water. Yung ate, walang personal na interest yan. Kasi ate yan kapatid yan Kung ano ang i-a-advise ng ate sa kapatid, kung yun, anong tawag doon? In good faith yun. Kung ano ang i-a-advise ni Senator Amy Marcos kay President Bongbong Marcos, walang halong personal na interest yun. Kasi ate siya in good faith yun Kaya lang ang problema, mga kaistorya, hindi na nga nalalapitan ng ate at hindi na nga nakakausap ng ate ang kanyang kapatid, mga kaistorya. Ang presidente kasi napapalibutan niya ng kanyang mga cabinet secretaries at yung mga cabinet secretaries niya at the same time consultant na rin yan, advisor na rin yan. Hindi pa kasama yung talagang hinire as consultants at hinire na advisors. At hindi pa kasama yung mga friends, mga tinuturing niyang mga friends, mga trusted friends na nagbibigay din ng advice sa kanya. Baka dahil doon, dahil sa marami na po ang nakapalibot sa presidente, hindi na maka-penetrate ang ate. Kaya itong mga nangyayari ngayon, kasi ganito yan mga kaistorya Iba ang sinasabi ni Presidente Bongbong Marcos sa mga nangyayari. Dalawa lang ang i-mention ko mga kaistorya. Di ba sabi niya, ayaw niya ng impeachment. Anong nangyari? Na-file ang impeachment. Sinabi din niya na hindi niya papapasukin ng ICC dahil ang ICC ay walang karapatan sa Pilipinas. Hindi mangyayari yung pagka-aresto kay President Duterte. Pero ano nangyari? Nasa ICC na ngayon si former President Duterte. So kabaligtaran sa mga sinasabi ng presidente ang nangyayari. Baka kasi, baka kasi mga kaistorya, yung sinabi ni President Bongbong Marcos Jr. na ayaw niya ng impeachment, hindi niya susuportahan ng ICC. Baka yun talaga yung totoo. Yun talaga ang nasa isip niya at nasa puso niya. Kaya lang, dahil sa mga taong nakapalibot sa kanya, na hindi natin alam na baka marami doon ang meron ding personal and political interest, yun ang nagpabago sa isip niya. Kasi nga, hindi niya nakakausap
ang kanyang ate na sa tingin ko, totoong nagmamalasakit sa kanya. Blood is thicker than water no matter what, mga kaistorya. Kaya ngayon, itong ginagawa ni Senator Amy Marcos, itong hearing na ginagawa niya, na marami ang mga nagtaas ng kilay, totoo ito. Talagang she stood or she stands on what she said and what she believes is right. Sukdulan ng masagasaan ng kanyang kapatid. And probably this is her way. Ito take note of this baka this is her way on telling her brother to talk to her. Diba? This is her way. Hindi na niya kasi nakakausap ng personal ang kanyang kapatid. Hindi na sila nag-uusap, kahit mag-usap man lang sila as magkapatid. Tanggalin muna natin yung mga posisyon nila, Senator, Presidente, mag-usap sila as Ate Amy at kapatid na Bongbong. Hindi na nangyayari nyo sabi ni Senator Amy, hindi na sila nag-uusap Baka itong ginagawa ni Senator Amy Marcos na sa tingin ng iba, ginagamit lang niya sa politika. O sa tingin ng iba nagpa-plastic lang siya. Hindi, ang tingin ko, nanindigan siya sa kanyang sinasabi. Kasi kung magbabacktrack tayo, mga kaistorya, consistent si Senator Amy Marcos di ba? Consistent siya Sinabi niya, I support the Duterte. Tumatanaw ako ng utang na loob sa mga Duterte dahil pinalibing nila ang aking ama, ang aming ama. Nagbago ba yun? Sumablay lang sa tingin ko, sumablay lang si Senator Amy Marcos dahil kapatid niya si PBBM. Doon lang yun. Dahil kapatid niya si PBBM. Kaya duda ang mga DDS supporters sa kanya. Pero kung laliman lang natin ang pag-unawa, mga kaistorya, sa tingin ko seryoso ang senador. And itong ginagawa niya ngayon, this is her way of telling her brother na, hey, Bongbong, you have to talk to me. Mag-usap tayo. Mag-usap tayo kasi ako ang totoong nagmamahal at nagmamalasakit sa iyo. Mag-usap tayo, pakinggan mo ako. Ito ang makakabuti sa iyo. Yun ang aking basa, mga kaistorya. Kaya ako naniniwala kay Senator Amy Marcos. Ako ay naniniwala kay Senator Amy Marcos, mga kaistorya. Ano masasabi mo? Ano masasabi mo sa pinag-usapan natin ngayon? Please write your comments below. At kung ikaw ay nanonood sa aking YouTube channel, hindi ka pa nag-subscribe, masaya ako pag mag-subscribe ka. And please don't forget to follow also my Facebook page and TikTok account sa Mag-Istorya Ta. Itong Mag-Istorya Ta, sasabihin ko sa inyo, ito ang walang kinikilingan, walang pinapanigan at hindi partisan na channel, na YouTube channel, mga kaistorya. Kasama ang inyong kaistorya, Papa Artie. Hanggang sa susunod na video, maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.